together. Sunday 25. At eto na nga, Nelson, gaya ng ating pinangako sa ating mga kababayan, meron tayong panauhin ngayon. Ako, malaking tulong po ito sa mga nag-aalaga po ng halaman at mayroong mga taniman, Nelson. Oo. Ang atin po mga kapanayam, ang kuya po namin, ang Kuya Frank Luna, siya po ang Vice President for Sales and Marketing ng 3G's Foliar. Kuya Frank, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Balitaan muna kami. Ano ba itong 3G's Foliar, Kuya Frank? Ang 3G's Foliar ay isang organic fertilizer na liquid. Okay. Na ito ngayon ang number 1 sa market ngayon dahil sa napakaganda. Kakaiba sa lahat ng foliar kasi. Dahil bukod sa ito ay growth enhancer, kompleto ng nutrients. Pag sinabi bang foliar, ano ibig sabihin nun? Ang foliar, ang ibig sabihin nun, ito ay fertilizer na liquid na ini-spray sa mga dahon ng pananim. Ito naman ay ini-spray dahil lahat ng pananim kasi may tinatawag na bunganga siya. Tawag nila is tumata na sa dahon. Yun ay nakabuka, Kuya Jen, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng umaga. Kaya ini-spray doon, instead na yung abono kasi, Sa ugat. sasabog mo sa ugat, sa lupa. Sa lupa. Eto direkta doon sa halaman, papunta sa epidermis. Pero bakit nire-recommenda natin na mag-foliar kasi? Kasi bukod sa ang lupa natin, Acidic. Acidic na. hindi lang acidic, malagkit, kaya pag nag-abono ka, kalahati lang nung abono mo halos ang na-absorb niya. Yung yung absorption kasi ng nutrients galing sa abono, hindi niya na-absorb mabuti. Nasasayang. Kaya ang isa sa solusyon, na immediate solution, ipoliar mo. The problem is, ang daming foliar na naglitawan. Kaya yung farmers ngayon, atubiling bumili ng foliar. Kasi akala nila lahat ng foliar pare-parehas. Garantisado po ba yung sa inyo? Opo, dahil ito po ay FPA registered. Ibig sabihin ng pagka-Fertilizer and Pesticide Authority na registered, ito ay dumaan sa isang masusing pag-aaral o efficacy test trial muna. Yung efficacy test trial na yun ang pagbabasihan ng FPA for their evaluation para i-register ka nila. Ang matindi lang dito sa 3GS Foliar, ito ay na-evaluate nila na, teka, ba't ganito yung resulta niya? Napakaganda lahat. So, ang binigay nilang lisensya sa amin, plant and soil biostimulant. Ibig sabihin po nun, soil conditioner na siya. Asali na. Ayun. Tapos, plant and fruit growth enhancer pa siya. Okay. Tapos, meron pa siyang organic insect repellent. Ang ganda. Alam mo ba, yun ang findings ng FPA. Yan ang findings. Hindi nyo kiniklaim yung... Hindi. Sila yung nagbigay ng category namin. Maganda. Pero ang katindi nito, out of 2,600 plus na fertilizer sa Pilipinas na nakarehistro, ito lang po may 2 category na plant and soil biostimulant. If you sabihin, isa na lang yung produkto. Hindi mo na kailangan ng soil conditioner. Hindi na, nandito na lahat. Kompleto na. Pataba, nandito na lahat. So, ibig sabihin ito, kapag itong ginamit mo, hindi mo na kailangan ng mga sinasabong. Mga farmers natin na nag-organic. Ibig sabihin, matagal nang gumagamit ng organic. Yung lupa nila, halos na-restore na. Yes. Pwede na ito. Pwede na ito lahat. Pero yung mga bago-bago pa lang, transition period. So, unti-unti. So, pagka gumamit ka dito, Kuya Jay, yung tamang proseso, yung kompleto, kalahati agad ng abono. Ang bawas. Kaya pakamahal na abono ngayon. Ay, mahal. Yung iba, yung matitipid nila sa abono, pambili nila nito, sobra na, nakatipid na sila, biro mo, hindi pa sila bibili na ng insecticide. Hindi na sila bubili ng fungicide. Yung organic insect repellent natin, o pantawid ng insekto, 15 days free. Hindi dadapo, Hindi dadapo. Pati daga. Pero ito po ba sa lahat ng klase ng halaman po, pwede? Pwede po lahat. Ang ganda. Ang na-inspire ako dyan, Yung huli po kasi natin na ating customer doon sa Samal Bataan, sabi niya, Sir, salamat po na marami. Bakit? Tanang buhay ko, ngayon lang ako umani ng 50 ang isinulong kaagad. Wow. Nakaban. At ang matindi ko yan, alam mo ba yung average nung timbang ng palay niya ay 70? Ba? Mabigat. Kasi po, pinalilintog niya yung butil. Maraming laman. Ang palay kasi,
Ang transition kasi ng palay, una, yung tillering na tinatawag, yung pagsusuwi. Okay. Pag marami siyang suwi, mas marami siyang lalabas na uhay. Ngayon, eto, pag in-spray mo ulit, pagdating ng kanyang reproductive stage, yung uhay niya, mahaba, 2 dangkal, kalahati. At punong-puno, maraming butil. Tapos, yung butil mo pa, mabigat pa, talagang aani sila. Yun. Kaya ka kompleto. Kaya mula po doon sa land preparation, sa punla, i-sprayan mo, pagkatanim mo, tapos tillering na tinatawag on the 10th day, tapos on the 20th day sa kanyang panicle initiation o kaya paglilihi, tapos pagbubuntis. Yun. So, isang klase na lang to. Isang klase na lang. Kasi Dito pa sa 3G foliar, aani na kami ng maayos-ayos dito. Ay, oo. 100%. Sabi Yun ang nga, sinasabi. 100%. Di ba? Guaranteed po ito. Dahil, basta tama lang, Kuya Nelson. Tamang proseso. Tamang proseso, Nelson. Sa gulay, napakatamis, Kuya Nelson. Wow. Pakwan sa melon. Oh, melon. Ang dami pong nagme-message sa amin, Sir, napakatamis ng aming pakwan. Napakabigat, nagbibigat. Alam mo ang problema natin sa gulay, lalo na yung talong, Kuya Jen, ano? Opo. Di ba yung talong maraming butas lagi? Maraming uod. Alam mo ba, 0 uod. Ayaw nilang maniwala. Meron kaming farmer sa may Port Magsaysay. Okay? 1,280 na puno. Out of 1,280, ang naanin po niya ay nag-average po siya ng 900 kilos every 5 days. Grabe, every 5 days? Every 5 days. Alam mo po, nagbentahan niya 768,000. Wow! Ang taas niya, yan. Kasi taas ko, tapos ang diameter ng puno niya. Kaya pala maraming maani kasi lumalaki yung puno. Opo. Marami siya Kasi nagsusuwi. kasi yung talong usually hanggang bewang na maliliit. nagkakaroon. Hindi. Ito, magsusuwi ng marami. Tapos, Sabi ni Happy Hiray Malyari, sa sibuyas po, pwede po ba yan, Kuya Frank? opo, marami tayong customer yan sa sibuyas. Sa Bugabong, Hindi na tayo San mag-i-import Jose. ng sibuyas niyan. Sana. Ito, sa mga gusto magtanong, Kuya Frank, at gusto magpaturo, saan kanila pwedeng matawagan, paano kanila makakausap, at saan sila makakabili nitong 3G's foliar na ito. Okay, ang Facebook page natin ay 3GS Foliar Philippines. Kung kayo po yung nasa television, nakikita niyo po. Yung sa radyo naman, baka nakikinig sila nga sa pamamagitan ng Radyo Agila, Kuya Frank. Opo. So, 3G apostrophe S. Ibig sabihin po nun, Kuya Jen, yung 3G, 3G, God-given gift. Pananaw namin ay makakatulong ng husto ito sa mga farmers. Marami nagtatanong sa amin, bakit hindi nyo ipasok sa gobyerno? Tataas po presyo eh. Po, Kuya Jen, meron tayong dalawang klase. Pinakatakip niya, kulay-pula, opo. Dahil yun, may insect repellent yun. Yung farmers kasi, kunwari, land preparation, wala pang insekto. Tama. Tanggalin mo yung... So, mas mura yung green. Mas mura yung green. Para mas maging affordable. Opo. 800 per liter lang po yung green. Tapos yung red po ay 950. Kaya yung knapsack sprayer lang po, na 100 to 150 ml lang po ang timpla. Ang isa po sa nagiging problema natin ngayon sa mga farmers kasi, yung mga scammer, pati yung video namin ng 3G Foliar, kinukuha. Ayun. Kaya po kami nandito para patunayan po sa inyo. Siyempre, alam niyo may mga magsasakan na natatakot sila, maraming scammer. Pero tayo po, nandito tayo para patunayan po na ang 3G Foliar, legit po ito. Ayun. Okay, hindi po kayo, huwag kayong matakot. Mag-inquire lang po kayo. Tumawag kayo sa amin, 0908-5000-831, 0915-258-5550, o mag-message lang po kayo doon sa aming mga Facebook page. Ayun. Basta 3GS Foliar. Ang 3GS Foliar ay available po sa Shopee, Lazada, TikTok. Again, Kuya Frank, invite mo at tangkilikin itong produktong ito na sana'y makatulong sa lahat ng ating mga magsasaka. Subukan nyo kahit 1 litro lang muna. Dahil napakaganda po ng resulta. Within 5 to 7 days, may makikita na kayong resulta. Lalong-lalo na po yung may insect repellent namin. Pag may problema kayo, wala pong insekto talaga na dumadapo po yun, Nelson. So, sa ngayon ay halos nasa 100,000 customer namin sa buong Pilipinas. At may mga kooperatiba na namang nag-o-order. So, nandun po sa Balanced Fertilization Program ng gobyerno natin, ng D8, ng FPA. Nung tinesting yung produkto natin, tinesting po sa palay tsaka sa mais. Ang mais ang isa sa pinakamatakaw sa abono. Ang average na yield natin dito sa Pilipinas nasa 5 to 6 tons per hectare. Alam niyo ba Kuya Jan, anong naging resulta ng test trial natin?
18 tons per hectare. 18? 18! Ba? Higit pa sa Phenomenal po ito. Oo nga. Kaya po kami naniniwala. Ano po, na kita nyo po yung mga, yan, yung mga mais. Minsan ang mais, nagsusuwi, 4, 3. Yun po ay hindi namin kine-claim. Ito po ay documented ng gobyerno nandun po sa kanilang website. Yun po, tumawag lamang kayo at mag-message sa kanila pong mga Facebook account, social media account.